97.1 Forever. Tayong mga nakakatanda sa mga bata ang basihan para maging mas maayos ang paglaki nila. Kaya nga dapat maging modelo tayo para sa kanila. Dahil kung ano ang nakikita nila sa atin, yon ang kanilang susundin. Dear Papa Dudut, 10 years old na ako noon. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Maalinsangan ang paligid. Naglalakad kami ng Nanay Esther ko papunta sa kung saan-saan. Wala akong alam. Suot ko pa rin ang pambahay na suot ko noong natutulog ako. Naalala ko pa, natutulog pa ako noon. Oras ng siesta kasi. Nakasuot ako ng sandong asul na pakupas na ang kulay at may print. Nakashorts ako ng maluwang. Napaglumaang shorts yon ng aking kuya na pinamana sa akin. Hindi kasi makabili ng bagong mga damit. Kaya naman kung ano ang napaglumaan ng mga nakakatanda kong mga kapatid ay pinamamana sa aming mas nakababata. Sa mga salita kong ito ay alam nyo naman siguro na mahirap lamang kami. Sagad sa hirap. Ni minsan ay hindi kami nakaranas ng ginhawa. Bawat luha, pagod at sakit ay nakita ko sa aking ina habang pilit niya kaming binubuhay na mga anak niya. 8 kaming magkakapatid at siya lang ang bumubuhay sa aming lahat. Pare-pareho pa kaming menor de edad kaya wala siyang maasahang malaking tulong pagdating sa pagtatrabaho mula sa amin. Yung tatay ko naman, bago ipinanganak ang bunso namin ay nakapag-ibang bansa na siya. Akala nga namin ay eto na ang simula ng magandang buhay namin kasi balita namin sa mga kapitbahay kapag nag-ibang bansa daw ang isang tao, aasenso na siya. Pero hindi naman nangyari yon. Naalala ko na bago umalis si tatay ay nabaon pa kami sa maraming utang dahil maraming kailangang gastusin para matuloy lang ang pangingibang bansa niya. Ang sabi naman niya, lahat ng yon ay mababawi namin kasi lilipad na siya at makakapagtrabaho na sa abroad. Matutupad na ang pangarap niyang maiahon kami sa hirap. Nabuhayan kami ng loob lahat. Lalong-lalo na si nanay na habang nagkukwento si tatay sa mga plano niya ay nangingilid ang kanyang mga luha. Makalipas ang ilang buwan, maliliit lamang ang ipinapadala ni tatay. At lahat ng maliliit na perang yon ay napupunta diretsyo sa mga utang namin. Ayaw kasi ni nanay na lumaki pa ang interes kaya naman binabayaran na niya ng paunti-unti hanggat kaya niya. Wala kaming natitikman mula sa mga perang pinadadala ni tatay. Parang wala pa ring pagbabago. Mahirap pa rin kami. Hanggang sa lumipas ang 7 buwan, hindi na nagpadala si tatay. Ang sabi ng nanay ay baka naipit lamang ng amo ang sahod niya. Yon ang pinapaniwala niya sa amin. Naniwala kami. Pero makalipas ang 1 taon matapos itong umalis kahit mga sulat ay wala na rin. Sinubukan din nanay na makahagilap ng impormasyon tungkol kay tatay. Kung nasaan na nga ba ito. Pero wala siyang nakuhang sagot. Wala na. Wala na si tatay. Hindi na namin alam kung nasan siya at yun lang ang pilit na pinapatanggap sa amin ng aking ina. Patuloy ang aming paghihirap. Yun na yata ang forever namin, ang maging mahirap. Hindi ko alam kung paano kami magsisimulang masanay sa ganitong klase ng buhay. Yung tipong pagising namin ay pipilitin naming uminom ng maraming tubig para hindi kami makaramdam ng gutom habang naglalakad at naghahanap ng mai-extrahan ni nanay. Akay-akay niya kaming 8 anak niya habang nakikiusap sa mga tindahan, palinisan ng sapatos, karinderya, beer house, palengke at kung saan-saan pa kami madala ng aming mga paa. Sa may tindahan ng bigas dahil naaawa sa kanya ang may-ari ay pagsasalukin siya ng bigas para sa mga bumibili. Kapalit noon ay 1 kilong pinakamurang bigas para may maiuwi kami. Masaya na nun si nanay dahil may panglulugaw na kami. Habang kami ay nalulungkot dahil lugaw na naman ang makakain namin.
Araw-araw ay ganito ang buhay namin. Araw-araw ay nakakaramdam kami ng gutom. Wala na ring nakapag-aral pa sa amin. Nakontento na lamang si nanay na kapag may oras ay dinadala kami sa isang daycare center. Doon lamang kami sa may labas. Sisilip at susubukang gayahin kung ano man ang ginagawa ng mga bata. Nung una ay pinapaalis kami ng guard at ng teacher, pero nung nakita nila na porsigido kaming matuto, kahit na konti lang ay hinayaan na lamang kami na makinig. Minsan kapag walang masyadong pumasok na bata sa klase ay maswerte na kapag pinapasok kami. Mabait din ang teacher doon kasi binibigyan niya kami ng papel at lapis na magagamit habang nag-aaral. Tinitipid namin yon. Kapag napudpud ang lapis, si nanay ang nagtatasa gamit ang isang kutsilyo na napulot niya dati. Kontento na kami sa ganon. At least, natututo kami kung paano magsulat at kumanta. Sa kalagayan namin ay alam kong si nanay ang pinakanahihirapan sa lahat. May mga gabing tulog na kami habang siya ay gising pa at nakatulala pa rin. Marahil ay nag-iisip kung saan kami kukuha ng sunod na pangkaing isusubo namin. Balikan natin noong 10 taong gulang ako. Suot ko ang asul na kupas na sando at maluwag na shorts. Ginising ako ni nanay sa pagkakatulog at sinabing huwag akong maingay para hindi magising ang aking mga kapatid. Hindi ako nagtanong kung saan kami pupunta. Ang inisip ko ay baka pupunta kami ng palengke at maglilinis ng carrots tulad ng dati. Pero nang mapansin kong iba na ang dinadaanan ay doon ako nagtanong pero hindi niya ako sinasagot. Tahimik lamang ito at pilit na umiiwas ng tingin sa akin. Minsan nagmamadali itong maglakad at mamaya ay babagal. Akay-akay ako nito. Hindi ko alam kung ano ang plano ni nanay. May kalayuan ang pinagdalhan niya. Sumakay pa kami ng bus noon at binaba sa isang mataong barangay. Muli kaming naglakad. Hindi ko pa rin alam kung saan ang aming punta. Hanggang sa mapadako at mapahinto kami sa isang maliit na karinderya. Naisip ko na baka dito kami extra. Maghuhugas kaya ng plato si nanay? Ako kaya? Taga-abot ng asin o baso ng customer? Pumasok kami sa karinderya. Nakaupo kami sa pulang monoblock. Wala pang masyadong tao noon. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas ang isang kaidaran noon ni nanay. Medyo may pagkakahawig sila. Ngayon ko lang nakita ang babaeng ito. Nag-usap sila at panakaw na tumitingin sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari hanggang sa lumapit si Nanay Esther sa akin. Anak, dito ka muna ha. Saan po kayo pupunta, Nay? Babalikan ko ang mga kapatid mo. Tapos pupunta po kayo rito? Hindi anak. Ano po? Anak, alam ko masyado ka pang bata para maintindihan tong gagawin ng nanay. Pero ito na kasi yung pinakamagandang paraan para mabuhay ka. Hindi ko po maintindihan, Nay. Pwede na po bang umuwi na tayo? Baka kasi kising na sila, hanapin na tayo. Anak, ako lang ang uuwi. May iiwan ka rito. Bakit po, Nay? Kasi anak, di ba gusto mo makakain ng mga pagkain nakikita mo sa karinderya malapit sa atin? Yung adobo, sinigang at yung giniling? Opo, gusto ko po yun, Nay. Gustong gusto. Pag naiwan ka rito, makakain mo yun 3 beses sa isang araw. May kasamang turon pa yan para merienda at juice. Kung may iwan ka rito. Pero Nay, ayoko po. Anak, dito mas magiging maganda ang buhay mo. Lahat ng gusto mo, makukuha mo. May TV, tapos maraming pagkain. Makakapag-aral ka. May sarili kang kutsyon para hindi ka na nakikipagsiksikan sa amin. Nay, dito na lang po kayo. Isama niyo po yung mga kapatid ko para matikman nila lahat yan. Di ba mas masaya po yun, Nay? Hindi pwede anak eh.
Ikaw lang kasi yung pwede. Bakit po, Nay? Kasi isa lang yung batang pwede dito tumira. Para makuha lahat ng sinabi ko. Yung TV, maraming pagkain, kutsyon para… Ayoko, Nay! Kahit wala pa yun lahat, ayos lang. Sasama ako sa inyo, Nay. Kahit lugaw lang yung ulam araw-araw, Nay, okay lang. Kahit tubig lang po, okay lang. Hindi na ako magrereklamo, Nay. Kapag gusto niyong matulog na ako agad, pag walang pagkain, matutulog na ako, Nay. Basta isama niyo na pauwi. Anak, para sa'yo rin to. Mas magandang magiging buhay mo rito. Maniwala ka, anak. Ginagawa ko to para sa'yo. Nay, parang awa niyo na. Nay, huwag niyo akong iwan dito. Magpapakabait na po ako. Kung ano pong nagawa kong mali dati, sorry po, Nay. Huwag niyo ako iwan dito, Nay. Anak, wala kang nagawang mali kay nanay. Wala. Ako nga tong puro mali ang nagawa sa'yo at sa mga kapatid mo dahil hindi ko na kayo mabuhay ng maayos. Kaya anak, parang awa mo na. Huwag mo nang pahirapan si nanay. Pumayag ka na, ha? Nay, hindi niyo ba ako mahal? Huwag mong iisipin yan, Vanna. Mahal na mahal ka ng nanay. Bakit ko ba gagawin to kung hindi kita mahal? Diba, Nay? Kapag mahal mo, hindi mo naman iiwan. Bakit niyo ako iiwan dito? Kasi dito, maibibigay yung hindi ko maibigay sa iyo, anak. Dito lang. Ito ang paraan ng nanay para ipakita ang pagmamahal ko sa iyo. Nay. Huwag nang matigas ang ulo. Makinig ka sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, dito ka. Nay. Matigas ang ulo mo, ha? Ayaw mo makinig? Gusto mo mapalo? Wag po. Ang ayoko sa lahat yung ayaw sumunod sa akin. Kaya susunod ka, ha? Pag sinabi kong dito ka lang. Iniwan ako ni Nanay Papa Dudut. Hindi ako sumunod, pinagmasdan ko na lamang ito habang papalayo. Wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lamang ang pagyakap ng babaeng kausap ni Nanay kanina. Siya si Nanay Baby, second cousin ni Nanay. Siya ang may-ari ng karinderyang yon. Siya ang nagpalaki sa akin. Pinaaral niya ako, pinakain ng masasarap na pagkain, pinasyal at pinatulog sa makapal na kutsyon. Maginhawa ang buhay ko sa wakas. Pero kapalit noon ay ang lungkot na hindi ko na kailanman nakasama pa ang aking nanay at ang aking mga kapatid. At simula noon, Papa Dudut, ay alam kong si Nanay Baby na lamang ang aking pamilyang masasabi. Si Nanay Baby ay isang matandang dalaga. Kaidaran lamang ito ng totoo kong nanay, kaya nga sabi niya dati ay sila ang pinakamagkasundo sa lahat. Pero mula noong maagang nag-asawa si nanay ay napiktas na rin ang pagiging malapit nila. Nagkaiba na ng lugar at nagkanya-kanya na sila, habang ang totoo kong nanay ay bumuo na ng sariling pamilya. Si Nanay Baby naman ay tumandang dalaga. Nagkaroon naman daw ito ng karelasyon, kababata raw nila ng totoo kong nanay. Ito ang unang boyfriend nito na hindi rin naging maganda ang tapos. Nabuntis daw kasi si Nanay Baby bago siya mag-18, kaya naman galit na galit ang mga magulang niya. Pilit silang pinaghihiwalay dahil alam naman daw nila na walang mapupuntahang maganda kung ipagpapatuloy nila ang relasyon nilang dalawa. Pareho pa silang minor de edad. Saan sila kukuha ng ikakabuhay nila kasama ang magiging anak nila? Noong sinubukan nilang magtanan ay nahuli sila ng magulang ni Nanay Baby at dinala siya sa isang probinsya kung saan ay sapilitang pinalaglag ang batang dinadala niya. Wala siyang alam sa lugar na yon, basta ang alam lang niya ay isang matandang babae na puting-puti ang buhok at payatang umasikaso sa pagpapalaglag niya ng kanyang anak. Wala siyang nagawa.
Takot na takot siya pero mas takot siya sa mga magulang niya kaya hindi na siya lumaban. Nang matapos ang pagpapalaglag na yon ay bumalik sila sa kanila pero hindi yon katulad na ng dati. Nang mag-18 si Nanay Baby ay umalis na ito sa kanila at binuhay ang sarili niya. Nagnegosyo sa pagtitinda ng mga tinging ulam hanggang sa makagawa siya ng sarili niyang karinderya. At mula noon ay doon na niya inilaan ang buhay niya at nakalimutan ng mag-asawa. Kaya laking pasasalamat niya nang dumating ako sa buhay niya dahil naibsan daw ang lungkot at mga katanungan niya sa buhay. Yan si Nanay Baby. Siya na ang aking itinuturing na pamilya, wala nang iba. Hindi naman itinago sa akin ni Nanay Baby ang lahat. Sinabi niya sa akin na ipinamigay ako sa kanya ng tunay kong ina dahil hindi niya kayang buhayin kaming 8 anak niya. At sigurado pa niya na 2 pa raw sa mga kapatid ko ang ipinamigay niya sa ibang kamag-anak para mamasukan bilang kasambahay sa kanila. Ang panganay namin ay hinihintay na lang na magdalaga para legal nang makapagtrabaho. Siguro naman ay makakatulong na ito kina mama para mabuhay ang ibang kapatid namin. Noong bata ako ay hindi muna sinabi ni Nanay Baby kung nasaan ang kapatid ko at si nanay. Baka kasi takasan ko raw siya. Kapag nasa tamang edad na raw ako, sa kanya na lang sasabihin. Para desisyon ko na raw kung aalis na ako sa poder niya o hindi. Noong sumapit na ako sa tamang edad ay oras na para malaman kung nasa na ang pamilya ko pero hindi ko na inalam kung nasaan. Nagtataka noon si Nanay Baby dahil ang buong akala niya ay gusto ko pa rin itong malaman. Hindi na. Ayoko na. Ito na ang buhay ko. Ang buhay na ipinilit sa akin ng totoong nanay ko. Wala nang lugar sa puso ko na balikan pa sila dahil pinamigay na nila ako. Para saan pa ang pag-alam kung kumusta na sila. Nakiusap ako noon kay Nanay Baby na hanggat maaari ay huwag niyang mabanggit-banggit ang totoo kong ina sa akin. Dahil dito ay marami akong naipong galit na madalas kong naipapasa sa ibang tao. Nagtanim ako ng galit sa mga magulang at sa kanilang mga anak na madalas nilang napababayaan. Wala akong amor sa mga batang nakikita ko kung saan-saan dahil kapag tinitignan ko sila, bumabalik ako sa pagkabata at bumabalik ako sa panahong inabandona ako ng tunay kong ina. Napansin ito ni Nanay Baby. Lalo na kapag may batang lumalapit sa akin. Pinagsasabihan niya ako pero wala akong maisagot na rason. Hindi ko alam kung maintindihan niya kung bakit ako ganon. Basta ayoko sa kanila. Tanggapin na lang niya yon. Saka sana ay matanggap niya ang katotohanan ng ayokong magkaroon ng pamilya. Ayokong magkaroon ng anak o asawa. Ayokong magkaroon ng anak. Kapag naiisip ko yon ay nagagalit ako. Hindi ako magsisilang ng bata sa madamot na mundong ito. Kahit kailan ay hindi. Kung mag-isa lang akong tumanda ay mas mainam. Ayokong may kasama ang kailangan kong suportahan. Sa mga ganitong pagkakataon ay parang ang sinusutil ako ng tadhana. Anumang iwas ang gawin ko sa mga bata ay may pilit na inilalapit dito ang tadhana. Si Kit-Kit. Ang batang isang araw ay bigla na lamang dumating sa karinderya namin ni Nanay Baby. Nakaagaw pansin sa akin ang dungis nito at ang t-shirt nitong maluwag na siguro ay t-shirt ng kanyang tatay. Nagmukha itong bestida sa kanya. Maiksi ang buhok nito na abot hanggang leeg. Malaki ang kanyang mga mata na mas lalong lumalaki kapag nakikita niya ang mga inihahanda naming pagkain. Madalas ko itong bugawin na parang langaw. Pero hindi ito natitinag. Ayaw ko naman siyang saktan dahil baka may makakita at mapabarangay ako bigla. At saka si Nanay Baby ay magaan ang loob niya sa batang ito. Madalas niya itong binibigyan ng pagkain at pinapapasok sa karinderya para makainom ng tubig. Hindi naman siya mukhang pulubi. Alam kong may mga magulang pa siya. Kaya mas lalo akong naiinis dahil may isa na namang napabayaang bata dahil sa iresponsableng magulang.
Ikaw na bata ka! Hindi bata ang pangalan ko. Ako si Kitkit. Pilosopo ka rin ano? Sinasabi ko lang naman po. Ang tagal-tagal mo na kasi ako nakikita dito. Tinatawag pa ako ng nanay mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang pangalan ko? Kasi hindi ako interesadong malaman. Eh bakit ang sungit-sungit mo? Ano bang pakialam mo? Wala naman. Sayang lang kasi maganda ka sana kung nakangiti ka. Kung ayaw kong umiti, wala kang magagawa. Umalis ka na nga! Ayoko paano? Nabigyan ka na ng pagkain, di ba? Bakit ayaw mo pang umalis? Papahinga muna ako. Nabusog ako eh. Kapal din ang mukha ng batang to. Hindi naman. Manipis lang kaya. Tingnan mo oh. Nakikita pa nga yung mga ugat ko sa pisngi. Huwag mo akong pinipilosopo kung ayaw mong batuhin kita ng buto ng baka dito. Iabot niyo na lang po sa akin yung butong yan para mauwi ko. May aso po kami. Paborito niya po yung buto. Nakakagigil ka ha? Umalis ka na! Mamaya na nga po. Hindi naman po ako manggugulo eh. Nakakainis kang tignan dyan, kaya umalis ka na. Baka kung ano pang malas ang idala mo sa karinderya namin eh. Parang swerte nga po ako eh. Kasi tuwing nandito ako, marami pong customer. Bago ka pa pumunta rito, marami na talaga kaming customer. Mas marami pa po pag nandito ako. Kasi lagi ako nakangiti at saka binabati ko po sila no. Eh ikaw, ang sungit-sungit mo. Hihingi lang po ng sabaw sa'yo, iirapan mo pa. Wala akong iniirapang customer ha, huwag kang imbento dyan. Meron kaya? Kanina lang nakita ko eh. Ikaw yung iniirapan ko, duling ka ba? Eh bakit mo ako iniirapan? Kasi kuha ka ng tubig, kala mo ikaw ang nagbabayad niyan. Para tubig lang, sungit mo na. Babay na nga, sungit! Huwag ka nang babalik! Balik po ako bukas. May sopas daw kayo eh. Bye-bye! Kapal nito? Sobrang ginigigil ako ng matabil na dilang batang yan. Wala akong alam tungkol sa kanya at wala naman akong balak alamin pa ang buhay niya. Anong akala niya sa sarili niya? Artista? Kung hindi lang dahil kay Nanay Baby ay baka kinaladkad ko na yan palabas ng karinderya. Masyadong natutuwa sa kanya si Nanay Baby kaya nga madalas ay nakakalibre yan. Tumutulong kasi ito sa pagtatawag ng customer, maingay masyado. Ang tinis ng boses ng batang ito. Kaya agaw pansin sa kalsada kung saan ay nandoon ang aming karinderya. Malakas magaya ng customer na kakain sa amin. Malakas ang charm nito sa Nanay Baby ko kaya hayaan ko na lang daw kung sakaling kulitin ako ng kulitin. Kung alam lang ni Nanay na sagad na hanggang batok ang gigil ko sa batang ito. Paano ba naman tuwing linggo kapag namamalengke ako ay makikita ko na lamang na sumusunod siya? Binabato ko nga ito ng tsinelas para tumigil na sa kakasunod pero tumatawa lang ito kaya mas lalo akong naiinis. At kapag hindi ko naman siya pinapansin ay ginagaya nito ang bawat galaw at boses ko habang namamalengke. Pinagtatawanan kami ng mga nakakakita at pilit pa siyang tinutukso na ipagpatuloy daw niya ang ginagawa dahil nakakaaliw. Pwes, hindi ako naaaliw. Asar na asar ako sa batang ito at kung may kakayahan lamang ako ay itatapon ko ito sa ibang planeta para doon matuyo. Oh, nakasimangot ka na naman, Vana. E paano itong impaktong bata na to? Kanina pa sunod ng sunod. Paano itong impaktong bata na to? Kanina pa sunod na sunod. Hindi ka pa titigil sa kagagaya sa akin? Hindi ka ba titigil sa kakagaya sa akin? Akala mo ba natutuwa ako sa'yo? Akala mo ba natutuwa ako sa'yo? Dadagukan na kita! Dadagukan na kita! Mukha akong palaka at amoy gamit na medyas ang mukha ko. Mukha kang palaka at amoy gamit na medyas ang mukha mo! Ikaw na bata ka! Oh, tama na yan. Tanda-tanda mo na, Vana, napipikon ka pa rito kay Kitkit. Eh kasi naman nanay, sobra na siya eh. Eh kasi naman nanay, sobra na siya eh. Hindi ka talaga titigil? Hindi ka talaga titigil? Tama na yan, Kitkit. Mukhang uusok na ang ilong ng ate Vana mo. Samahan mo na lang ako sa kusina at ipagsasalo kita ng bulalo. Wow! Bulalo naman ngayon! Salamat, Nanay Baby ah! Nanay Baby? Nanay mo? Kapala? Nanay Baby? Nanay mo? Kapala? Ikaw talaga? Ups, tama na, Vana. Ayusin mo na lahat ng pinamalengke mo para mawala na yung init ng ulo mo. Tama! Impakta! Ka! Ikaw nung... Vana! Opo, Nay.
Laging mainit ang ulo ko tuwing nakikita ko ang batang ito. Nasisira ang magdamag ko kapag buhok niya lang ang nakikita ko. Ayaw na ayaw ko sa kanya. Ayaw ko naman talaga sa lahat ng mga bata pero siya ang pinakaayaw ko sa lahat. May nakikita ko sa kanya na ayaw kong aminin sa sarili kong pamilyar ako. Dahil kapag tinitignan ko siya papadudot ay naaalala ko ang sarili ko. Naalala ko ang sarili ko noong mga panahong nasa piling pa ako ng tunay kong pamilya. Ayaw ko nang balikan ang nakaraang yon dahil masakit. Ayaw kong balikan ang nakaraang yon dahil hindi yon nakakatulong at hindi yon makakatulong sa akin, pero sadyang pilit na pinapaalala sa akin ang tadhana kung saan ako nagmula. Pinapaalala sa akin na minsan ay nakapiling ko ang tunay kong pamilya. Kaedad ko noon si Kitkit. Tulad niya ay punong-puno ako ng pangarap kahit ang hirap ng buhay. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Sa aming magkakapatid ay ako yung pinaka-positibo. Sa tuwing walang maekstrahan si nanay, ako yung nagsasabi sa kanya na ayos lang dahil makakahanap din kami. Sa tuwing pinapahiya si nanay ng mga pinagkakautangan namin ay ako ang yayakap sa kanya at sasabihing makakabayad din kami ng utang. Makakadiskarte rin kami ng pera. Huwag siyang mag-alala. Naalala ko pa noon na kapag nalulungkot kami dala ng gutom, kapag nasa bahay na kami ay kailangan na naming itulog ang gutom. Tatayo ako at kakanta. Sasayaw. Kahit namimilipit ng aking tiyan sa sakit dahil sa gutom. Mapasaya lamang sila. Makakatulog na sila ng mahimbing habang ako naman ay mulat na mulat at gutom na gutom at namimilipit ang tiyan. Siyempre bata ako. Iiyak ako. Kahit gusto kong itago yon kay nanay ay napapansin niya. Pinatatahan niya ako para hindi magising ang aking mga kapatid pero hindi ko magawa. Dahil sa pag-alo ni nanay ay mas lalo tuloy akong naiiyak. Kaya naman papaluin niya ako. Yung palong alam mong pigil at ayaw naman niya. Pero kailangan niyang gawin para tumigil ako. Titigil naman ako hindi dahil ayaw kong mapalo kundi ayaw ko nang makita siyang mas lalong nahihirapan habang pinapalo ako. Naging mahirap ang buhay noon. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Pero hindi ako nawala ng pag-asa na balang araw ay aahon kami sa hirap. Yung sabay-sabay kami. Pero hindi ko na nakita pa sa amin dahil nailayo na ako sa kanila. At hanggang ngayon ay hindi ko alam kung pareho pa rin ba ng buhay nila o kahit papaano ay nakaahon na. Kapag binabalikan ko ang mga alaala ko sa kanila ay naninikip ang dibdib ko. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina pa na ayaw ko nang balikan pa ang alaala nila. Pero sa tuwing nakikita ko si Kitkit, isa-isang bumabalik ang lahat. Kaya sana nauunawaan ng Diyos kung bakit ayaw ko siyang makita dahil pinapaalala nito ang sugat sa aking nakaraan. Alam mo nanay, kapag lumaki na ako, yung mas malaki kina ate at kuya, pangako ay bibili kita ng maraming bigas. Talaga ba? Totoo ba yan? Samahan mo na rin ng fried chicken para naman mas masaya ang nanay. Hindi lang fried chicken nanay, pati maraming pork chop at soft drinks. Lahat yan matitikman mo kapag lumaki na ako. O di matulog ka na para lumaki ka na kaagad. Kasi gusto ko nang makatikim ng lahat ng sinasabi mo eh. Tapos nanay, titira tayo sa magandang bahay. Yung malaki maraming kwarto. Tigdalawa tayo ng kwarto. O bakit naman tigdalawa pa ng kwarto? Para pag nagsawa tayo sa isa, meron pa tayong isa pang matutulugan. Ay, ganun ba yun? Naku, nakakatuwa naman ang anak ko. Tapos, hindi ka na extra sa mga beer house o bikasan, nanay. Kasi magninegosyo tayo ng marami. Pipili tayo ng maraming bigas. Tapos tayo yung magbibenta. Yung magandang bigas, nanay ha. Hindi yung pinaghalo-halo yung mga puro lang. Masama yun Tinadayo nila yung tao Ano pang negosyo ang gagawin natin, anak? Dali, magsabi ka pa. Baka marinig ni Papa Jesus at bukas ibigay na niya. Tapos nanay, papagawa tayo ng tindahan ng mga damit.
Di ba kailangan ng tao ng damit? Naisip ko kasi nanay, malaki ang kita doon. Kasi yung tao, araw-araw kailangan ng damit. Naku, maganda yung naisip mo, anak ah. Basta nanay, pangako, balang araw, matutupad lahat yan. Maniwala ka sa akin. Kailan ba ako hindi naniwala sa'yo? Basta dapat maniwala ka sa akin kasi ako naniniwala ko na magagawa ko lahat yun para sa'yo at para sa mga kapatid ko. Salamat anak ha. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita, nanay. Pero hindi nabigyan ng katuparan ng lahat ng pangarap na dahil hindi nila ako hinayaang ipagpatuloy ko yon. Sa tuwing naiisip ko ang naging usapan namin ng totoo kong nanay noon, pinaghalong galit at sakit ang nararamdaman ko. Pilit kong inaalis ang galit pero sa pagdaan ng panahon, mas nangingibabaw na ngayon ang galit kesa sa sakit. Sa pagdaan ng mga araw ay pilit kong sinasanay ang sarili ko sa presensya ni Kitkit. Pakiramdam ko naman kasi ay wala naman itong balak na umalis sa buhay namin ni Nanay Baby. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay andun lang yon at akala mo parte na siya ng pamilya. Wala naman itong masamang ginagawa. Madalas nga masipag ito sa pagtulong sa karinderya, lalo na sa bandang tanghalian kung kailan dagsaan ang customers mula sa mga nakapaligid sa aming shops at opisina. Mabilis matuto si Kitkit at madaling makamemorya ng orders kaya pala tuwang-tuwa sa kanya si Nanay Baby. Hindi rin malikot ang kanyang kamay. Kapag may nakita itong pera ay ibabalik niya sa amin. Kaya tiwalang-tiwala si Nanay Baby na paiku-ikutin siya sa aming karinderya. Mukha namang mabait ito. Talagang wala lang akong amor sa kanya. Inunahan kasi ako ng inis sa kanya dahil naaalala ko ang sarili ko sa kanya. Pero kung sakaling maayos naman ang aking nakaraan baka naging close pa kami ng batang ito. Kung wala lang akong malaking issue sa buhay, baka kinupkup ko na ito. Pero hindi. Talagang pinagtagpo kami ng tadhana kung kailan punong-puno ako ng galit sa puso ko habang siya naman ay punong-puno ng kainosentihan ang buo nitong pagkatao. Isang gabi habang nagliligpit na kami sa karinderya ay tahimik akong pinagmamasdan si Kitkit. Pawis na pawis ito at pati ang likuran nito ay basang-basa na sa pawis sa kakahila ng mga mesa at upuan para ayusin. Pinalakasan ko ang electric fan para mapreskuhan siya. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Pinigilan ko ang aking sarili, ngumiti pabalik. Nang matapos itong iayos ang mga upuan at lamesa, ay saka nito naalalang punasan ang mga bakas ng kalamansi, patis at sabaw sa mesa. Tumakbo ito sa aming kusina para kumuha ng basahan. Sinundan ko siya ng tingin at nilabhan muna niya ang basahan. Tulad ng nakikita niyang ginagawa ni Nanay Baby. Saka siya nagmamadaling bumalik sa mesa para linisin ang mga ito. Hindi niya nahahalatang kanina ko pa siyang tinitignan at pinapanalangin ko na sana ay huwag niya itong mapansin dahil hindi ko alam kung ano ang tamang isasagot ko sa kanya. Ipinagpatuloy ko na lamang ang pagliligpit sa mga natirang ulam. Ang iba ay pwede pang iinit kinabukasan, yung iba ay ibibigay ko na lamang sa matandang lalaki na may alagang aso sa gilid ng kanto namin. Siyempre, hindi ko rin nakakalimutang hiwalayan ng iuuwing pagkain si Kitkit. Yun ang paulit-ulit kasing bilin ni Nanay sa akin. Asan ang magulang mo? Ano po? Kailangan pa ulit-ulit? Sabi ko, asan ang magulang mo? Nasa bahay po. Di ka ba nila hinahanap man lang? Araw-araw nandito ka. Gabi ka na ako umuwi. Hindi naman po. Nagpapaalam naman ako, Ate Vanna Alam naman nila na dito ako pumupunta. Di ka ba nag-aaral? Hindi po. O bakit? Hindi ka ba pinag-aaral ng magulang mo? Ayaw ko lang mag-aral. Tinatamad ako anong gusto mo? Ganyan ka na lang lagi. Pupunta ka dito tapos maglilinis ka ng mesa. Yun ba ang gusto mo? Masaya naman po ako. Matuto ka ngang mangarap.
Dapat yung mga magulang mo piliting kang mag-aral eh. Gusto naman po nila ako mag-aral eh. Eh bakit hindi ka pa rin nag-aaral kung gusto nila? Kasi Hindi ka nila mahal. grabe ka naman Ate Vanna. Mahal ako ng magulang ko, no? Mahal? Kung mahal ka nila, dapat wala ka dito. Dapat andun ka nag-aaral. O kaya, lagi ka sa bahay ninyo, kasama mo sila. Ano bang trabaho ng nanay mo? Sa opisina. Anong trabaho niya sa opisina? Yung nagsusulat, ganun. Anong sinusulat? Hindi ko alam eh. Basta may hawak siyang pera. Pera? Ano, bangko? Opo. Ano pa talaga? Opisina nga. Alam mo, magulo ka kausap. Eh, yung tatay mo, nasaan? Wala akong tatay eh. Pero may asawa ngayon si nanay. Yun yung tatay ko. Eh, anong trabaho? Opisina rin. Anong ginagawa sa opisina? Marami. Anong marami? Magbigay ka ng isa. Nagsusulat. Eh, lahat naman ata ng trabaho may sinusulat eh. Ano ba talaga? Basta may mga papel tapos nagsusulat. Ay, wala akong makuha magandang sagot sa'yo. Sa'yo naman kasi yung totoo eh. Kung parehong nasa opisina pala yung magulang mo, eh bakit parang hindi ka nila kayang pag-aralin? Ayaw ko nga pong mag-aral. Di pwedeng ikaw ang masusunod, no? Anak ka lang. Ayaw ko nga kasi. Eh, bakit wala ka maayos na damit? Mga damit mo parang t-shirt lang ng tatay-tatayan mo eh. Masyadong malaki para sa'yo. Sa kanya nga po to. Maganda naman eh. Tapos presko pa. Anong maganda? Nung presko? Eh, halos hindi ka nga makalakad ng maayos dyan eh. Ayos na ako dito, Ate Vanna. Asan na ba yung ulam at uwi na ako? O bakit ngayon nagmamadali ka? Kasi baka hinahanap na ako sa amin eh. Ngayon mo pa irarason yan, samantalang dati uuwi ka lang kapag wala ng tao sa paligid. Iba po ngayon. Kailangan ko nang umuwi. Akin na yung ulam ko. Ay, demanding ka ha? Alam kong nagsisinungaling si Kitkit tungkol sa mga impormasyon sa pamilya niya. Pero ayaw ko lang sabihin dahil baka makahalata ito. Bala ko kasing sundan siya at tingnan kung ano ba talaga ang ganap sa pamilya niya. Kung totoo bang nasa opisina ang magulang niya. Hindi naman sa nakikialam pero nahihiwagaan ako masyado sa batang ito. Pinalipas ko muna ang ilang araw para makalimutan nito ang interogasyong ginawa ko sa kanya at saka ko siya sinundan sa kanila. Narating ko ang bahay nila nang hindi man lang niya napapansin na nakasunod ako sa kanya. Masyado siyang naaaliw sa pagkanta at pagkembot habang papauwi kaya hindi nito napansin na nasa gilid-gilid lamang ako at sinusundan siya. Maliit ang bahay nila. Naalala ko ang bahay namin noon. Para na naman akong sinaksak sa lalamunan nang maalala ko yon. Binalik ko ang sarili ko sa kasalukuyan para mapagmasdang mabuti kung ano ba ang ganap sa pamilya ni Kitkit. At dito ko nakita at napatunayan ang kasinungalingang nagawa niya. Bago pa man makapasok ng pintuan si Kitkit ay lumabas na ang kanyang ina. Makapalang make-up at nakamaiksing maong shorts at spaghetti strap. Nakapaa, nagyoyosi ito habang may hawak na isang bote ng beer. Maingay din sa loob ng kanilang bahay. Halatang may mga tao doon na nag-iinuman. Nagtago ako ng saglit sa nakita kong basurahan. Ito na ang pinakamagandang pwesto para hindi nila ako makita. Kitang-kita ko noon kung paano sinapak sa mukha si Kitkit ng kanyang ina. Hinila pa sa buhok. Nakita ko rin kung paano pigil na umiyak si Kitkit habang inaabot ang ulam na ibinigay ko at ang 50 pesos. Pero hindi yon pansin ng kanyang ina. Mas lalo pa siyang sinaktan. Pumasok sila sa loob ng bahay at kahit nakasara na yung pintuan ay naaaninag ko ang mga anino nila at nakikita kong patuloy pa rin ang pananakit ng ina ni Kitkit sa kanya. Yung mga tao sa bahay nila, ayon, akala mo nakakapanood ng boxing dahil panayang hiyawan at tila natutuwa pa sa ginagawa kay Kitkit. Nanginginig ako noon at hindi ko alam ang gagawin. Ito bang sinasabi ni Kitkit na mapagmahal niyang ina? Kinabukasan ay dumating muli si Kitkit.
hindi ko alam kung paano siya haharapin. May mga bakas ng pasa sa kanyang mukha at nakasuot ito ng makapal na jacket kahit sobrang init. Kahit sobrang pawis na ito. Hindi ako makatingin sa kanya. Wala rin ang nanay. Ako lang ang nandoon at sakto pang walang customer. Nang mapatingin ako sa kanya ay ngumiti ito at nagpasalamat sa ibinigay kong pagkain. Awang-awa ako sa kanya, Papa Dudut, pero hindi ko magawang sabihin sa kanya ang totoo na nakita ko kung ano ang ginawa sa kanya ng nanay niya. Anong nangyari sa'yo? Ha? Bakit may mga pasa ka sa mukha? Kinagat ng ipis, ate. Kinagat ng ipis? Mata ang kinakagat ng ipis at namamagayon pero hindi magpapasa. Sinong niloko mo? Anong nangyari dyan, ha? Kinagat nga, ate. Kit-kit? O sige. Aamin na ako. Anong nangyari? Nadapa kasi ako kahapon nung papauwi ako sa amin eh. Ang dilim kasi. Kung nadapa ka, bakit walang gasgas yung pasa mo sa mukha? Meron yan. Gumaling lang agad. Ako nga, wag mo kong pinagluloko. Kagabi lang tapos gumaling ka agad? Mahilig kasi akong kumain ng gulay. Kaya mabilis gumaling ang sugat ko. Hoy, wag kang nagsisinungaling. Anong sabi sa'yo ng nanay, baby? Di ba? Wag magsinungaling? Hindi naman ako nagsisinungaling, ate. Umuwi ka na. Ayoko, ate. Tutulong ako sa'yo dito. Kaya ko na mag-isa dito. Umuwi ka na at ipahinga mo yung mga pasa at sugat mo. Okay naman kasi ako, ate. Oh, itong ulam. At itong 50 pesos. Kung yan lang ang kailangan mo, kunin mo na para makauwi ka na. Ate, ayoko. Umuwi ka na. Dito na lang ako, ate. Sige na. Bakit ba ang kulit mo? Umuwi ka na, kaya ko na to. Ate. Kit-kit, huwag kang makulit ha. Pinapainit mo na naman ang ulo ko. Ate, wag mo na muna akong pauwiin, oh. Mas gusto ko dito, eh. Bahay niyo ang gustuhin mo, wag dito. Pero mas gusto ko kayong kasama, eh. Mag-isa lang ako sa bahay, ayoko dun. Papara ako ng padyak dyan, ipapahatid kita sa inyo. Pero ate... Huwag matigas ang ulo mo. Kung gusto mong makapunta pa dito sa karinderya. Nasigawan ko noon si Kit-Kit at malungkot itong sumakay ng padyak at pinahatid ko na sa kanila. Sinundan ko ng tingin ng padyak hanggang makalayo ito. Kailangan ko na siyang pauwiin dahil baka kaya siya sinaktan kagabi ay dahil gabi na itong nakauwi. Sa mga susunod ay ganun ulit ang aking gagawin. Kung sakaling hanapin siya ni Nanay Baby ay ako na ang magrarason. Hindi ko alam kung paano yon sasabihin kay Nanay. At alam kong hindi siya pwedeng makita ni Nanay na ganon ang kalagayan na puro pasa at sugat. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Buong magdamag ay si Kit-Kit ang nasa isipan ko. Paano kung saktan siyang muli ng nanay niya at wala ako roon? Patuloy kong inobserbahan si Kit-Kit. Nitong mga nakaraan ay paiwas-iwas lagi ang tingin sa akin. Madalas ay long sleeves ang suot nito at nahahalata ko ang pagpahid nito ng cream sa mukha ng pampaputi. Sa isipan ko ay eto ang paraan ng batang ito para itago sa akin ang pasa sa mukha niya. Kaya kapag dumarating ito sa karinderya ay sinisimangutan ko na ito para umuwi na. Pero parang wala itong pakialam. Ilang beses ko lang siyang nilalagpasan, alam kong nahahalata niya pero hindi lang ito umiimik. Ganito ang bala kong gawin hanggang sa kusa na itong hindi pumunta sa karinderya. Mabuti na lamang at wala madala si Nanay Baby dahil may inaasikaso silang programa para sa mga kabarangay namin noon kaya halos hindi na ito nagpupunta sa karinderya. Kaya bago pa man siya maabutan ni Nanay Baby ay gusto ko nang masiguro na hindi ito babalik pa sa karinderya. Ayaw ko na siyang makita roon dahil nararamdaman ko ang konsensya dahil wala akong nagawa noong nakaraan. Wala akong nagawa noong gabing nakita ko siyang sinasaktan ng kanyang ina. At ngayon ay parang nagbubulag-bulagan muli ako dahil hindi ko pa rin magawang gumawa ng aksyon para matigil na ang ginagawa ng kanyang nanay sa kanya.
Alam kong patuloy pa rin siyang sinasaktan base sa mga pasa niya na imbis na kumupas at mawala ay mas lalo pang nadaragdagan. Ayoko naman siyang tanungin muli sa mga yon dahil alam kong magsisinungaling lamang siya. Ewan ko kung bakit pilit niyang pinagtatakpan ang ginagawa sa kanya ng kanyang ina. At ewan ko rin kung paano nito natitiis gawin sa kanya ng kanyang sariling ina ang mga yon. Minsan habang walang customer at nakaupo ito sa isang monoblock habang minamasay ang kanyang paa, nasa tingin ko naman ay may pilay dahil nang dumating siya ng umaga ay paika-ika ito. Tinanong ko siya kung anong nangyari at ang sabi niya ay nadapa siya dahil hinabol siya ng aso. Isang kasinungalingan na naman. Alam ko yun pero hindi ko na nagawa pang mag-usisa dahil nakakapagod humanap ng totoong sagot sa isang taong mas pipiliing yakapin ang kasinungalingan. Pinabayaan ko siya noon. Gusto ko siya ang kusang lumapit sa akin para magsumbong dahil kung ako lang ang magpupumilit sa kanya, hindi ito aamin at patuloy itong magsisinungaling. Nang hindi ko na matiis ang kalagayan niya ay kumuha ako ng 100 piso sa lalagyanan ng pera. Inabot ko yon sa kanya. Walang salita. Akala niya ay may pinabibili ako kaya agad-agad siyang tumayo para gawin kung ano man ang ipinag-uutos ko. Pero agad itong natumba sa pagkakabigla ng pagkakatayo niya. Inalalayan ko siya hanggang sa makabalik sa kanyang pagkakaupo. Pinagalitan ko. Namula ang kanyang mukha sa hiya at doon ay sinabi kong umuwi na siya at kunin na ang 100 piso para may maiuwi siya sa kanila. Umiling lamang ito. Masyado raw malaki ang inaabot ko. Bigyan ko na lang daw siya ng 50 at ulam na may sabaw. Humindi ako. Ang sabi ko ay kunin na niya ang 100 dahil mas marami itong mabibili kesa sa 50. Umiling siya. Kahit wag na lang daw basta wag ko lang siyang pauwiin. Napipika na ako noon dahil ayaw nitong makinig sa akin. Sinigawan ko siya para sindakin at sumunod sa akin pero ayaw pa rin niya. Paulit-ulit ko siyang tinatanong kung bakit nga ba ayaw nitong umuwi sa kanila. Ayaw ba niya ng mas komportableng lugar? Mas okay ba sa bahay nila kumpara sa karinderya na maingay? Nakakapagod at maraming langaw? Bakit ayaw niya? Alam ko naman ang sagot dito pero gusto ko lang sa kanya mismo manggaling ang sagot pero sa pagkakataong yun ay alam ko namang wala akong makukuhang sagot sa kanya. Nang maubusan na ako ng pasensya ay binuhat ko na ito palabas ng karinderya at saktong may dumaang tricycle. Sinabi ko kung saan siya ihahatid at saka ko binayaran. Bago nakaalis ang kanyang sinasakyang tricycle ay binulsa ko na sa kanyang shorts ang 100 at sinabing mag-ingat siya. Madalas na akong hindi makatulog ng maayos sa gabi, Papa Dudut. Masyado akong ginugulo ng isipan ko tungkol kay Kitkit. Nakakasakit ng ulo ang ganitong pag-iisip sa kapakanan ng ibang tao. Hindi ako ganito. Alam kong hindi ako ganito dahil wala akong pakialam sa mga tao sa paligid ko kundi sa sarili ko. Alam kong wala akong pakialam sa lahat lalong-lalo na sa mga bata at kabilang na doon si Kitkit pero ngayon ay parang may pumipitik sa puso ko at nagsasabing baguhin mo ang nakasanayan mo. Baguhin mo ang puot mo. Baguhin mo. 6:00 na ng umaga isang Sabado at maaga kong natapos ang pagdidisplay ng mga pagkain sa karinderya. Masyadong maaga dahil hindi naman ako nakatulog pa kaya mas pinili kong bumangon na lamang sa kama at simulan ng magluto at magbukas ng karinderya. Habang naglalagay ako ng tissue sa bawat mesa ay nakita kong dumating si Kitkit. Ang aga nitong dumating. Napakunot noo at saka kinapa ang aking bulsa. May 50 pesos akong nakuha at iaabot ko na yun sa kanya para muli ay pauwiin na pero nung akma akong lalapit sa kanya ay bigla itong tumakbo palabas at saka nagsisigaw ng good morning at bawat taong nakasalubong nito ay inaaya niyang pumasok sa loob ng karinderya para kumain. Ano pa bang ginagawa mo dito?
Hindi ba sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pupunta dito? Ano pa bang ginagawa mo dito? Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pupunta dito? So balik na naman tayo sa ganyan. Naku, wag mo akong simulan ha. Hindi ka titigil? Ay, sorry, Kit-Kit. Hindi ko naman alam, Ate Ivana, kung bakit nagagalit ka sa akin eh. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, di ba? Mabait nga ako sa'yo, di ba? Kasi sabi ni Nanay Baby, mabait ka naman. Kaya dapat daw mabait din ako sa'yo. Pero parang hindi naman po eh. I'm sorry, Kit-Kit. Hindi ko sinasadya. Ba't ka pala? Hindi ko nga alam bakit ako lapit ng lapit sa'yo kahit lagi mo ako inaaway. Kasi naniniwala naman ako na kapag maging mabait ako sa'yo, magiging mabait ka na rin sa akin. At sana tatanggapin mo ko kasi gusto kitang maging ate ko eh. Wala akong ate. Kit-Kit. Kung may nagawa man ako sa'yo dati na mali, sorry ate ha. Sana mapatawad mo na ako. Pero kung iba naman yung nakagawa ng mali sa'yo, o sige, ako na lang din yung magsasorry. Para hindi ka na ganyan. Para hindi ka na laging galit. Kit-Kit! Tumakbo si Kit-Kit papalayo sa karinderya at rinig ko ang pag-iyak nito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabi niya. Parang bigla ay nag-flashback ako sa mga nangyari sa buhay ko. Tama ba itong ginagawa ko? Bakit kailangan ng batang ito ang unang makakita ng mali sa ginagawa ko? Bakit hinayaan kong kainin ako ng galit? Nangihina akong bumalik sa loob ng karinderya at paulit-ulit na naglalaro sa utak ko ang mga salitang binitawan ni Kit-Kit. Hindi yon nawala sa isipan ko hanggang sa matapos ang araw at nang sumapit ang gabi. Alam kong may kailangan akong gawin at yon ay ang simulang tanggapin si Kit-Kit sa buhay ko. Oras na rin. Niligtas niya ako sa tumatandang galit ko. Oras na para iligtas ko naman si Kit-Kit ngayon. Nagmamadali akong tinungo ang bahay ni na Kit-Kit. Kakausapin ko siya. Hihingi ako ng sorry. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Blanko ang utak ko noon. Basta ang gusto ko lang gawin noon ay makita siya at magpasalamat sa pagmumulat niya sa akin. O baka ihingi ng tawad ang inasal ko sa kanya noon. O baka pwedeng kunin na rin siya sa kanila at ariin siyang bilang akin. Hindi ko alam. Marami akong gustong gawin at hindi ko alam kung saan doon magsisimula. Ilang hakbang na lamang at nasa bakuran na nila ako nang marinig ko ang pamilyar na iyak. Si Kit-Kit yon. Humahalo sa katahimikan ng gabi ang sigaw ng nanay niya at ang iyak ni Kit-Kit na akala mo'y pinapaso. Napatakbo ako sa kanila at walang isip-isip ay pumasok sa nakabukas na pintuan. At doon ay nakita ko ang nanay ni Kit-Kit at ang tatay-tatayan niya. Nakahiga sa sahig si Kit-Kit habang hawak ng kanyang tatay ang dalawang kamay at ang nanay naman niya ang may hawak ng paubos ng sigarilyo. Muli kong tinignan si Kit-Kit. Punong-puno ito ng paso ng sigarilyo sa mukha niya. Nanlaki ang mga mata ko. Pare-pareho kaming natahimik. Sa gulat nila marahil ay hindi na rin sila nakagalaw pa. Mabilis akong umakto at sinamantala ang pagkakataong yon para hilahin si Kit-Kit paalis sa madilim na tahanang yon. Lubos ako nagpapasalamat sa Diyos nang hindi ko nakitang humabol sa akin ang dalawang demonyong yon. Para silang naistatwa. Habang tumatakbo kami ay panayang pigil na pag-iyak naman ni Kit-Kit dahil nasasagi ko ang kanyang pisngin na puno ng paso. Hindi ko alam ang gagawin noon. Alam kong nahihirapan na rin siyang maglakad dahil nakayapak lamang ito. Wala nang oras para kunin ang tsinelas niya. Binuhat ko na lamang ito at kahit nahihirapan akong tumakbo dahil doon ay wala na akong pakialam pa. Nananalangin na lamang ako na sana'y makahanap ako ng masasakyan. Hindi ko noon alam kung saan idadala si Kit-Kit.
sa barangay, sa bahay o sa ospital. Gulong-gulo at takot na takot ako noon. Mas lalo akong natatakot habang naririnig ang iyak ni Kitkit. Yung iyak na hindi dahil sa nasaktan nito ng pisikal kundi iyak na sa wakas ay nakatakas na ito. Nang makarating kami sa ospital ay dali-dali kong tinungo ang emergency room at doon ay agad nilang kinuha sa akin si Kitkit. Matapos noon ay tinawagan ko si nanay para sabihin sa kanyang nangyari. Dumating siya na humahango sa ospital kasama ang 2 pulis. Kinausap ko mga ito para sabihin lahat ng mga nangyari. Lahat-lahat mula nung simula na nakita ko kung paano siya saktan ng kanyang ina. Umaksyon kaagad ang mga pulis at kapwa namin dinadalangin na sana ay hindi pa nakakalayo ang mga ito para madakip na nila at mapagbayaran nila ang ginawa nila kay Kitkit. Panayang iyak ni Nanay Baby habang hinihintay namin ang sasabihin ng doktor sa amin. Hindi siya makapaniwala na sasapitin ito ng isang batang mabait at punong-puno ng pagmamahal. Nang gabing yon ay binantayan namin siya. Nang magising si Kitkit ay kami ang una niyang nakita. Muli na naman itong umiyak at dahil doon ay napasabay na naman kaming muli. Hindi ko alam kung anong klaseng trauma ang aabutin nito oras na makalabas na siya ng ospital. Huwag naman sanang malala. Ando naman kami para tulungan siyang maghilom sa mga sugat na yon, physical man o emosyonal. Sa paglipas ng mga araw at linggo, nakikita na namin ang pagbabago sa mga sugat ni Kitkit. At kasabay noon ay nakikita na rin namin na kahit ganon ang nangyari sa kanya ay nakikitaan pa rin namin siya ng ngiti at dumoble pa nga. Bilib na ako sa batang ito dahil kahit pa ano ang nangyari sa kanya ay hindi niya hinahayaang sakupin siya ng galit. Kahit sa totoo lang ay may karapatan siyang magalit at hindi magpatawad. Pero sa nakikita namin sa kanya ay punong-puno pa rin siya ng pag-asa. Sana ganon din ako sa kanya. Sana hindi nawala ang pagiging positibo ko sa buhay kahit ganito ang nangyari sa akin. Ang balita ko sa mga kapitbahay niya, Papa Dudut, ay lumalapit din si Kitkit sa kanila para isiksik ang sarili niya. Na kapag tumulong siya sa kanila mamahalin din siya. Tatanggapin din siya. Baka makahanap din siya ng pamilya. Kaya pala niya ginagawa yon sa amin ay nakita niya na kami ang pwede niyang maging pamilya. Para akong sinuntok sa mga nalaman ko. Paano ko ba nagawang ipagtabuyan ng isang batang naghahanap lamang ng masisilungang puso? Sa mga nalaman namin ay buo na ang desisyon kong ampunin siya. Kunin na siya at ibigay sa kanya ang matagal na niyang ipinagdarasal. Sa tuwing pinagmamasdan ko si Kitkit ay napapangiti ako, Papa Dudut. Kabaligtaran ang nararamdaman ko noon sa tuwing nakikita ko siya ay nagagalit ako. Iba na talaga ngayon. Oras siguro na pakawalan mo na ang lahat ng galit sa puso mo. Unti-unti. Makikita mo na sa bawat bagay na punong-puno ng saya at pag-asa ay wala kang makikitang negatibo. Hindi ka maapektuhan pa ng nakaraan mo dahil tanggap mo na. Tanggap mong tapos na ang nakaraan mo. Naging pangit man yan ay tapos na yan. Oras na para ilagay ang 2 paa mo paabante sa kasalukuyan. Yan ang isang bagay na natutunan ko habang mas tumatagal ang pagsasama namin ni Kitkit. Nakakatuwa dahil kahit na hindi niya ibuka ang kanyang bibig, marami pa rin akong natutunan sa kanya. Salamat ate ha. Oh, bakit bigla ka nagpapasalamat dyan? Kasi tanggap mo na ako. Bigla-bigla yung sinasabi mo ha? Anong problema mo? Masaya lang ako ate. Kasi sa wakas, natupad na yung dasal ko kay Papa Jesus na hindi ka na sana galit lagi sa akin kasi gusto ko mahalin mo ko. Kasi love na love kita ate. Kahit lagi kang nagagalit sa akin dati. Dati yun. Iba na ngayon.
Bakit? Hindi mo pa rin ba maramdaman na mahal kita? Ramdam na ramdam. Kayo ni Nanay Baby. Ang saya pala ate pag mahal ka ng mga tao, no? Sobra. Kala ko kasi wala nang magmamahal sa akin eh. Kala ko lahat sasaktan ako o kaya itataboy ako. Buti na lang nakita ko kayo. Tapos ayun, minahal niyo na ako. Ay, ang drama-drama mo naman. Hindi naman ate. Sinasabi ko lang kasi masaya ako talaga. Masayang masaya. Sana ate ganun ka rin. Masaya naman ako Minsan kasi ate, hindi ko maramdaman na masaya ka ng buo eh. Uy, paano mo naman nasabi yan? Ewan ko. Basta parang nakikita ko lang sa mata mo. Sus, kung ano-ano yung nakikita mo. Gutom lang yan. O tara, merienda muna tayo. Sana ate, kung ano man yung nagpapalungkot pa sa'yo, sana matapos na yon. Sasabihin ko ulit kay Papa Jesus. Baka naman, pwede pa ako mag-wish sa kanya. Ay nako, tumigil ka na nga dyan. Ang ipag-pray mo na lang, yung kumaling ng buo yung mga sugat mo. Kaya nyo naman pagalingin yun eh. Yung sugat mo kasi ate, hindi nakikita, pero nararamdaman mo. Mas kailangang gamutin yan. Dami mong alam Tara na, baka hinahanap na tayo ni Nanay Baby. Oras na ba? Oras na ba para siliping muli yung nakaraan at doon ko simulang hanapin sa sarili ko ang pagpapatawad? Asa na kaya ang tunay kong nanay? Ang mga kapatid ko, nakakakain ba sila ng tulad ko? Umasenso na ba sila? Hinahanap-hanap ba nila ako? Naiisip pa rin ba nila ako kahit na masaya sila? Nagsisisi ba si Nanay Esther na pinamigay niya ako kay Nanay Baby? Umiiyak ba siya sa gabi kapag naaalala ako? Ang dami-dami kong tanong. Mga tanong na natatakot akong mabigyan ng kasagutan dati. Pero ngayon ay parang gusto ko nang malaman ang sagot dahil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan ay patuloy akong magiging malungkot. Oras na ba para hanapin at patawarin ko sila? Ang inyong kapuso at kabarangay, Vanna. May mga bagay tayong natututunan kahit na hindi naman natin ito hinihingi o hinihiling. Minsan may mga taong nagiging instrumento para matutunan mo ang mga bagay na pikit mata mong itinatanggi dati. Sa naging kwento po ni Vanna, nasabi naman niya sa atin ang mga bagay na natutunan niya. Mga aral na sa kanya lang natisod noong nakilala niya si Kitkit. Hindi niya lubos na inakala na ang isang bata ang magpapamulat sa kanya sa maraming bagay. Bata ang dahilan para matuto siya. Bata ang dahilan para ngayon ay magpatawad po siya. Ikaw, kapuso at kabarangay, paano ka natuto sa mga pagkakamali mo? Paano ka natuto at nakakuha ng aral sa bawat pinagdaanan mo? Sino ang naghila sa iyo para matulungan kang lapitan ang mga aral na matagal nang nagtatago sa iyo? Kaninong pangalan ang unang pumasok sa utak mo? Baka naman pwede mo siyang pasalamatan ngayon. Dahil kung hindi sa taong yan, baka bulag ka pa rin sa aral na gustong ibigay sa iyo ng buhay. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Forever!